Hey guys, kumusta? Andito pa rin tayo sa labas. Katatapos ko lang gawa ng review and testing yung Diana Airbag 22 caliber CO2 air pistol. This time, bisitahin natin yung Daisy Powerline 11A1 na unbox ko na to last year pero sarap balikan kasi samantalahin natin habang mainit ang panahon, lumalamig na dito. Masarap gumamit ng CO2. So ito, umaabot to ng 410 FPS, 410 FPS, 16 shot removable magazine, solid metal to, hindi to plastic. Blowback, may blowback action, CO2 powered, semi-auto. So, yan, pakita ko lang sa inyo. Yan. Ginawa ko na to ng video eh. Daisy Powerline 11A1, parang 1911A1, no? Parang gano'n. Ginaya niya. Basa nyo ba? So, magandang trainer. Parehas ang itsura. Ayan, mabigat din. Meron siyang weight. Para din siyang totoong 1911. No? Pero CO2 siya, tsaka may blowback na to. So, last year ko pa itong pinutok. Hopefully, gumagana pa. Usually, mga CO2 airguns, ganun eh. Pag matagal na bakante, bila na lang sisingaw. Hopefully, fingers crossed, na hindi sisingaw. May external safety, hindi siya ambi dito lang. No? Yan. Fire. Safe. Sa kabila, wala. So, pag naka-safe, hindi mo yung makakasa. Hindi mo mapupul yung hammer. Baba natin. Yan. Pag naka-deactivate ang safety, fire, pwede mong galawin yung hammer. Hindi ko alam kung gumagana tong beaver tail. Hindi, gumagana din. So, kailangan nakapress. Okay talagang magandang trainer to. Tapos metal nga siya, mabigat. Tapos may blowback. Yun nga lang, no, ang magazine nito ay, yan, ito lang ang magazine nito. Okay. Hindi ko pala tinayo. Metal BBs ang gamit nito. Okay. So, dun sa magtatanong na naman, nagko-comment, kinukumpara yung kanyang airsoft dito sa airguns. Sabi, ba't mababa ang FPS niya, yung airsoft ko, ganito, ganyan. Hindi po pwede ikumpara kasi, metal, steel to steel. Hindi pala basta metal. Metal kasi, pwede sabihin mo alloy, pero ito, steel. Mas mabigat ang steel sa mga alloy. Load tayo. Paano mo ba pagka makain kami ng delata or gumagamit akong delata, sinisave ko yung mga yan. Hindi ko tinatapon. Yan. Para meron tayong pang target. So, nakaiwala yan. Ano ba? Set up tayo ng target. Ano na to? Diretso na. Yan. Yeah! Yan. Hindi ko na alam kung kaya nito yung mga lug nuts, no? Kasi maliliit yan. Dapat precision. Blowback pa. Hindi ganun ka-accurate ang blowback. Okay? Mga lata, kaya. Kaya yung mga lata. Kaya yan. 96, kaya yan. Yan. Ito na, pleto na. Para tinayo ko. Lakas nung Diana Airbag. Halos mapipi yung mga lata. So yan, Saturday morning, ito ginagawa ko sa buhay ko. Sabay ganun eh. Nagpe-planking, sabi ng aking number 1 fan. Mahilig daw ako mag-planking. Lagyan pala natin ng CO2 muna. CO2. Ano ba to? Yun. Lagyan mo natin ng CO2.
Ayan siya. Hopefully, 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 hopefully. Hopefully, walang singaw. Sabi ko nga, yan ang kalaban ng ano eh. Yan ang kalaban ng... Ano ba to? Yan, ito. Yan. Sige. Yan. Galing ah. By the way, basang bagawa to? Made in Japan. Kaya pala maganda tong baril na to eh. Ano, made in Japan no. Japan. Made in Japan. Kaya ano, maganda to. And I don't know kung diniscontinue na to ng ano ng Daisy. Galing oh. Naisip nila yon na hindi na kailangan ng tool. Japan. Yun. Huwag kayong gagaya sa akin na dapat tinatanggal yung mga to eh. O yung A1. Kasi minsan na-stuck. Oh, hopefully, fingers crossed, made in Japan na Daisy 41511A1. 11A1. Hopefully, walang singaw ah. Tingnan natin gawa ng mga Hapon. Yan ang mahanapin nyo, yung mga airguns na gawa sa Japan. Tiba yan. Sabay sumingaw, no? Pahiya ako. Japan. Yan, ilalak mo lang na ganun. Okay. Dali ah. Ako lang to. Ba't ganun? Ayaw. Galing. Ang galing ng system nila. Kaklamp mo lang. Walang singaw guys. Wow. Na stuck ng 1 year. Walang singaw. Ayos. Clamp system lang. Naku, alagaan ko tong aking Daisy 11A1. Ganda ng locking system niya. Okay, testing. Bakit? Naka-safe ba ako? Hindi naman ah. Wow! Lakas! Ang lakas. Wala pa magazine yan guys. Don't panic. Ito pa yung magazine. Lakas na. Ang lakas. You know what? Testingin nga natin. Wala pang magazine Testingin nga natin. Pag ganito. Lakas na. Wow. Eye Pro tayo. Eye protection. Kasi usually pag BBs, nagbabounce yan. Ito mga lead pellets, pag tama niya, nafa-flat. So para sila talagang hollow point. Okay. Insert na natin. Galing nito. I like it. I like it a lot. Kakasama talaga. Okay. So, testing nga. Ang lakas. Ito isa. Safety.
Safety, safety, safety. Entry, exit. Umi-exit pa rin. Okay. Malakas siya, malakas. Malakas. Ito naman, nakakahilo. Tayo, shades. Let's go. Safety. Boss, nag-open bolt. Ito nyo. Open bolt siya. Boss, ang magazine. Wow, para kami arcade sa bahay. Sarap pala pag naka semi-auto. Nakalimutan ko na yan kasi usually nagko-concentrate ako sa sa accuracy tsaka sa power. Semi-auto pwede para ka nag-arcade sa perya. Ingat lang kayo pag naka-BBs kasi babounce yan talaga. So, yung mata lang naman Pag nag-bounce siya, hindi na ganun kalakas, pero yung mata kasi nakakatuwa. Pag nakita mo tumatalsik. Yun. Meron pa tayong 3 lata. Talaga, tapos ano lang ako. Sapul yung ayaw bumagsak. Wala na. Open bolt. Wow! Grabe. Sasawa ka dito. Kaya pala buti, bumili ako din ako meron akong 6,000 BBs yata dyan. Dalawang 6,000. Oh, grabe. Enjoy. Enjoy yun, sabi ng mga taga Bicol. Enjoy yun baga. Enjoy yun. Oops. Dali. Last na natin, magazine. Kasi itatayo ko yung mga targets. Ay, nako. Buti pala nilabas ko ulit ito. Yan ang hinahanap ng mga nag-airgun guys, mga made in Japan na airguns. Tumatagal kasi sila Talo nila yung mga made in USA na airguns. So hindi ko alam kung diniscontinue na nila to Na ko lang yan sa Walmart Dati kasi kinikiri ng Walmart ang Walmart naging anti-gun na. Pati airguns ayaw nila basta mga pistols. Yan, okay. Patumbahin nga natin yung Dodge Ram. Yan. Dodge Ram. Safety, okay. Wow. Ayos. Open bolt. Woo! Enjoy yun. Okay, tapusin ko na. It was really fun shooting this Daisy Powerline 11A1. Tatago ko to, pati itong packaging niya, 11A1. Tapos sabi nga, 410 FPS. At ang binapad doon niya ay steel BBs. Tapos may recoil pa, tapos nag-open bolt, last shot. San ka pa? Okay? Doon sa mga bumibili ng airguns na merong magazine na parang totoong magazine, ayoko ng ganun. Mas gusto ko na yung CO2 mo nakakabit sa barrel para
less chances na magkaroon ng leak. Para sa akin, mas madaling masira yung mga ini-insert mo yung magazine na may CO2 eh. Okay lang na hindi siya mukhang magazine, pero mas reliable siya, mas malakas. 110 FPS. Wow. Yan. And you can never go wrong with a 1911. Hindi nawawala sa uso. So yung practice mo, yung pag-aim, ganun pa rin. Diba? Ayan, nag-open ball siya. Ganun pa rin. Tapos yung muscle memory, alam mo kung nasan yung safety dito. Alam mo kung nasan yung slide stop, andito. Parehas na parehas. And the weight, mabigat to. Metal alloy yata to. Tsaka mukha pang bago. Yan, maingat ako sa mga gamit ko eh. Okay, yan, dami mga sulat. Yun, ayoko na may mga nakasulat-sulat pa dyan. Dapat yung instructions, iwan na lang nila dun sa manual, wag na sa barrel. Slide release, oh. Ayan, oh, nakalagay, slide release. Yan lang, ayan na. Okay guys, so sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin habang nagte-testing tayo ng CO2 1911. So, yung Daisy Powerline 11A1. Trainer, blinker, pampalipas oras, sangkap. Okay guys, see you next time. Bye.